Kaya nga doon nga kami medyo nag-aalala, Madam Amy, kasi hindi ba, sabi nyo nga, yung supposedly, di ba napirmahan na yung kung magkano ang budget natin. Dapat Yes, ito-turn that's over right. na yung Correct. yung plano paano ibabalangkasin yung 2027 budget. Papaanong matatapos ito on time kung may impeachment, May impeachment. meron pang hearing ng flood control na May sinasabing hearing daw, yung hinaharang flood nyo. control. Pero hinaharang namin. Ba't naman haharangin yun? Yung Blue Ribbon, ang uunahin daw yung kaso laban sa minority leader na si Alan Cayetano. Hindi daw uunahin yung flood control eh. Ano ba yun? Nung nasa labas pa si Senator Marcoleta, haba-haba nga ng listahan namin na gusto patawagin ng mga testigo, yung mga kung ano-anong mga dokumento na gusto namin suriin. Ang dami. Kaya nga kami gumawa ng minority report. Gumawa na nga kami ng minority report kasi bitin na bitin yung Blue Ribbon eh. Ayun. So, gumawa na kami. Kailan pa ba yun? October? November? Katagal-tagal na. Sa awa ng Diyos, hindi pa tinatawag yung mga bakit testigong- kaya nasabi yan ng senador na napakatino? O, ayan naman. Si baka 20 na naman. Pero ilang taon na po kayong senador? Ako, this is my first year of my second term. So, Kasi 2019 eh. so 12 PRRD, plus tapos, so parang mga ilang taon oo, na yan? ibig Mga sabihin, 15, seven. ganun. 2019, tapos 2026 ngayon. 7 years. 7 years? So 30 years old nung naging senador kayo? 12. Hindi. Oh, tagal. Kasi 37 eh. Ang tagal ko sa house. Bakit ganun? Humble na humble naman kayo. Pero may mga senador, isang taon pa lang senador, akala mo sila na may-ari ng senado. Ay, yayabang. Kayo Mga kwelyo? Oo. Hindi, dalawa yan, yung majority. Isang ayan napakatagal, napakayabang din. Ito naman bagito. Mga classmate ko yan. Basta si Soto, tumanda na Sino ron. yun? Sino yun? Oh, Tumanda ayan na naman. ron. Soto Grande. Parang walang nagawa. Si Ma'am Ikaw talaga. Ma'am Amy, 7 years pa lang. Parang walang nagawa. Pero, Siyempre kasama natin eh. talaga. Eto, Senator. Sip. Eto, Senator Amy, total Talaga. na pag-usapan yung mayayabang No, ayun na naman. senador. Paano masisiguro ng Senado na ang mga investigasyon at panawagan para sa pananagutan ay mananatiling patas at hindi naaapektuhan ng politika? Ay nako, talaga naman. Yan na nga ang aming problema. Umpisa pa lang, umaalma na ako eh. Kasi yung mga investigasyon nga, parang kung minsan may utos, nagkasundo na kayo, tapos mamayang konti, ay hindi na pwede. Ba't gano'n? Anong pinag-usapan natin? Parang may utos galing sa ibang lugar. Parang gano'n. Hindi, nakakapagtaka eh. Dahil, di ba dapat ang Senate, medyo last bastion na yan. Saka dapat may separation ng judiciary, separation ng legislature, separation rin ng executive. Dapat hindi nakikialam sa isa't isa, di ba? Pangit yun eh, kasi nawawala yung balance. Sa tingin niyo, ma'am, Separation sinong of power. sinong nagiging hadlang o ano nagiging hadlang diyan para mapanagot yung mga opisyal, yung batas ba natin, yung politika o sa tingin niyo meron pang iba? Kung maintindihan eh, talagang, ewan ko, para sa akin, 2028 talaga yung nangingibabaw sa lahat eh. Parang, sinong tatakbo sa 2028? Paano manatili sa pagkatapos ng 2028? Ayan, labas ng labas yung mga survey, palakas si VP Sara, yun ang problema. Kaya kung ano-ano nangyayari sa bansa natin, hindi naasikaso yung dapat tutukan at ewan ko ba, nakakalungkot. Senator, si .01 ba at palagay nyo tutuloy? Nako, alam mo naman to. Kakapala na ng mukha ko. Di ba kayo Alam mo, kakapala ng makeup eh. Gora na ng ikaw talaga. Ay talaga. Ang hirap eh. Ang hirap talaga magpresidente. Ay, mahulog ng langit yan eh. Ewan ko ba, ba't pinagpipilitan? Di ba kayo nagsisi? Or before hindi consider na instead si Ading ikaw na lang? Kasi hindi naman ako dapat maging politiko, backup dancer lang ako. Hindi ako dapat talaga magpolitiko. Ayaw na tatay ko, pareho rin siguro si PRRD, ayaw niya yung babaeng anak. Parang ganun. Protective kasi ang ama sa babaeng anak, malupit at brutal kasi ang politika. Siyempre, ayaw mo i-expose yung babaeng anak. So, dapat talaga si Bongbong. So, nasa utak ko si Bongbong. Ang papel ko lagi, campaign manager, media, ganyan. Basta backup.
Hindi ako dapat maging kandidato. Napilitan lang ako sa probinsya namin dahil nga wala nang kandidatong iba, may lalaban. Kung Marcos daw ang tatakbo, kaya ayun, tinulong ko na lang si Bongbong. Ako na naman ang tumakbo. Doon lang nag-umpisa. Pero kung naging lalaki kayo, no, kayo presidente ngayon. Ganon. Ewan ko, maganda ba mag-presidente? Kadami-daming problema ng Pilipinas, sa totoo lang. Nag-aalala lang ako kasi binabandera ngayon yung mga Pax Silica at saka yung, Colomba? Colomba ba yun? Yung, narinig na ninyo yung white hydrogen? Nakaka-tense na naman may kontrata na naman. 3 lugar na daw sa Pilipinas may white hydrogen at nag-umpisa na raw mangkalkal. Yun. At nag-start na yata sa ibang probinsya, tapos sisimulan rin Western Zambales sa Pangasinan na may white hydrogen na panggagalingan rin ng energy. May kontrata na Nagugulat na lang tayo, maraming nangyayari. Di ba inaano yun? Pero di ba, titignan muna yun kung environmentally. Nakakatunaw daw yun ng semento. Malulusaw daw yung mga building na may steel, na may yero. Marami nagtatanong regarding do sa Pax Silica. Isa pa yan. Di ba dapat po Involved ang Senate, Congress. Involved ang legislative branch? Ang totoo, the Constitution gives the President a huge leeway na gumawa ng foreign policy. Pero hindi lang naman foreign policy ang involved dyan sa Pax Silica. Kasi sabi dyan, critical minerals, data, AI, di ba? Andun yun yung supply chain ng US, natuklasan nila na 98% ng rare earth ay nanggagaling pala sa China. Patay sila niyan, yung automotive, defense, lahat. Dependent ang IT dyan. Natuklasan nila na yung Pilipinas, ang dami-dami pala nating mga rare earth na sinasabi, yung mga minerals. Kaso, unang-una makakasira yun ng kalikasan, no? Kasi talagang ibang klase yun Hindi siya parang gold na ima-mine mo tapos na-excavate ng buo. Hindi yun sinasala. Alam mo yun? Sasala yun hiwa-hiwala yun Ibang klase yung rare earth na parang buha-buhangin gaganyanin mo. So talagang sisirain yung bundok. Isa yun. Tapos hindi natin sigurado kung atin ba yun o hindi. Tapos di ba parang issue sa bases? Anong batas doon sa lugar na yun? 4,100 kilometers. Ang laki Parang yung buong 400 plus na New Araneta Clark Coliseum doon. yeah, laki-laki. Sabi kasi yung buong New Clark City, halos buong Tarlac, Pero may Ecija. pakinabang na daw po yun. Magkakaroon ng maraming artista. Bakit naman artista? Mga anak Amerikano tsaka Ay, Pilipino. mga anak na mga GID. Mananahiya. Ganon, PhilAm. Marami rin basketball. Hihina ang negosyo ng pagpapagawa ng ilong. Aray ko. Kasi meron doon Kasi meron na doon. Tatapos ng mga ilong. Tatapos ng mga ilong. Nakaalala nga, tapos yung kuryente, ang daming kuryenteng gagamitin. Tubig, na lagi nang walang tubig. Pagkat umuulan na lang, pag binabagyo, kawawa na yung mga farmers natin. Rice granary natin yung Nueva Ecija, yung Pampanga, Pero alam niyo Bulacan. ma'am, parang dito sa Pax Silica na to, parang nagulat lang tayong lahat Oo na nga. biglang meron na. Correct. Sa tingin niyo po ba nagkulang ang Malacanang ng information drive regarding Pax Silica kaya hindi Tama. napapaliwanag sa tao? Dapat talaga, unang-una, ikukonsulta mo yung mga tao sa lugar. Payag ba yung mga taga-Tarlac, may Ecija at iba pang lugar? Highly volcanic, wag kalimutan na meron dyan na Mount Pinatubo. Carry ba nila yan? At saka, paano? Puro palayan yan di ba? Yan ang rice granary ng Pilipinas. Nag-i-import na nga tayo ng bigas talagang uubusin pa natin lahat ng bukid. Paano ba yan? So talagang maraming questions. Isa pa na malaking question dyan, kung ano ang gagawin. Kasi yung maraming AI at saka yung iba pang gagawin na automotive, gagamitin sa defense. Diba? Automotive and defense, magkadikit naman yan. Parang ang lalabas, kakampi na naman tayo ng Amerikano. Baka tirahin na naman tayo ng China. Yan ang ayaw na ayaw natin. May Kasi- tuturing nga daw po na EDCA site dyan.
Ha? May tuturing nga daw po na EDCA site. Eh, napakalaking EDCA site na ba yun? Buong Luzon halos. Kaya nakaka-nervyos. Busy daw po kasi yung ICC ng Malacanang. Oh, Kaya aray hindi ko, na ipapaliwanag. Nako ha? Ay, anong meaning niyan, boss? ICC? Hindi ko naman pinanglanan. Sabi ko lang, impact ng Pwedeng impacta ka eh. Oh, Ganun bato-bato sa langit, no? Oh, pero Pero Senator, Senator, totoo po ba na nagkakaroon na ng development doon sa pagtatayo ng Pax Silica? Paano po kaya yung... Sabi, meron na daw. Meron yung ng mga- development. Kaya nga ako nagtataka, kasi maski yung white hydrogen naman na isa, na sumulpot na naman, yung Coloma na yan, abay, ikatlo na pala na site. Naguhukay na pala sila sa ibang lugar. Eh, bakit wala tayong alam? Nakakagulat. Yes. So, I'm really worried. Kailangan talaga kinukonsulta, di ba? May public hearing, kukonsulta yung mga LGU, kausapin yung mga concerned sectors, tapos kung may sapat bang tubig sa Pantabangan, sa Angat, sa Magat, sa lahat ng basta, sa Pero lahat ng ang Senado po ba hindi kinonsulta o eh ang wala. legislative? Kung anong alam ninyo sa dyaryo, maliman o tama, yun ang din ang alam namin. Ay baka yung mga ano lang, yung mga majority lang nakakaalam, tapos kayo Ay, minority. secret. Ganun. Hindi kayo nakakaalam. Baka may kontrata na rin doon. No? Uy. Ouch. Actually, marami tayong mga subscribers kasi sa mga vlogs namin na mga from Tarlac. Yeah. Hindi rin daw nila alam yon, pati yung mga barangay nila hindi daw nila alam yun. Wala no talagang idea. Walang consultation na naganap. Tapos yung white hydrogen, wala rin alam yung sa Western Zambales. Pero speaking of yung mga senador, nung narinig nyo na po itong Pax Silica, tapos nabanggit din ito sa SONA ng Oo. presidente, kayo sa minority and yung mga sa majority, napag-usapan nyo ba to? Oo, or naging napag-usapan. topic? Nagpila ako as usual. Nag-file na naman ako ng resolution to inquire into the Pax Silica kasi nga, ang daming tatamaan. Ayun. At sang-ayon daw yung defense, sang-ayon daw yung DFA. Eh, tinatanong ko, paano yung DNR, yung DA, payag ba lahat ng tauhan nila? Naku, parang ang labo nito, yung NIA. Lahat ng tubig na hindi umaabot sa palayan, kukunin pa. Paano ba yan? Meron pa mga balita ngayon na hindi ko nakalimutan ko anong pangalan nung political na yan na parang pwede daw na maibenta daw yung pagtatayuan ng Ako po, Pax-Silica eto nga, na yun na ngayon tinatanong ko nga, ano yung batas dun sa lugar na yon? Don't tell me, ibubuwag na lahat ng Philippine laws. Kasi syempre, sila may-ari ng kumpanya, sila na nag-take over ng Luzon Corridor. Teka muna, kanino na yan? Oh, kasi yan ang nakakatakot. yung mga EDCA sites, parang wala tayong freedom Di na ba? pumasok doon. Di ba ganun baka din yung pa- Meron po bang kapangyarihan ng Senado na ito'y pigilan? Dapat itanong namin yan. At saka, yun nga, at the very least, mag-inquire muna. Kasi wala pang klaro, ang labo eh. Ang pinag-uusapan lang, yung mga data center daw, gagawa ng data center. Alam natin, ang konsumo ng kuryente niya na tubig, grabe. Pero may critical minerals rin. So, may minahan din. Pagkatapos, may supply chain din. Hindi ko alam eh. Parang ang daming sakop eh. Sobrang daming sakop. So, tingnan natin. At kinatatakutan talaga ng Central Luzon. Alam naman natin, kawawang-kawawa na yung mga farmers natin. And hindi pinag-uusapan, hindi maganda sabihin, pero nababalitaan ko from time to time. At malapit ako syempre, I represent a rural constituency. Puros gulay sa amin. Nabubuhay kami sa palay, gulay at saka OFW. Di ba? Yan naman ang buhay ng Ilocos. So, ang mga farmers parating tumatawag, nagtatanong. At kung minsan, dati, nung governor ako, nagpapatulong. Pwede ba patulong magbenta ng ani? Ayun, walang problema. Sige, magbenta ng ani. Ngayon, tumatawag na ulit. Sabi ko, anong maitutulong dyan? Magbebenta tayo ng, ano ba ang produkto natin? Ma'am, hindi na. Give up na kami sa agriculture. Hindi kami tinutulungan. Pwede ba, tulungan na lang kami na magbenta ng lupa? Give up na sila eh. Kaya, ang lungkot eh. Ang lungkot talaga ng sitwasyon ng agrikultura natin. Hindi pa naman busy ngayon si dating Senator Cynthia Villar. Oo, wala siya. Birthday niya kahapon. Oo. Baka Ang head namin si Kiko Pangilinan. Siya ngayon ang sa agriculture. Yun ang problema kasi talagang hirap na hirap sa agrikultura. Yung
abono, nag-times 4 ang presyo from 800, 3,000 pesos na sako. Paano ka naman yan? Tapos yung pahirapan yung tubig and yung crudo na hindi naman binabagsak ang presyo sa excise tax at sa VAT. So, hirap talaga. So, nasa nivel na tayo na halos lahat tayo talagang ini-import. Panay-import na tayo ulit eh. Sibuyas, baboy, import ng import. Pinaligiran tayo ng tubig pero lahat imported. Lunggong, lahat May na. information nga si Banat pa tungkol dun sa mga baboy, di ba? Yung mga hog Di ba yung mga raisers. baboy, yung hog racers, wala na rin. Una, tinamaan ng ASF. Magkakaling kayo ng ASF, hindi naman nag-restock, hindi naman nagtulungan. Tapos mag-i-import. Samantalang yung ASF galing sa imported yun eh. Liempo yun na frozen. Yun ang pinanggalingan ng sakit eh. Wala naman sakit dati. Ito medyo Ang mabigat pa, wala pang biosecurity. Kasi alam naman natin ang karamihan ng baboy dito, hindi naman sa baboyan na yung hog racing na maramihan. Yung mga 6, 8 sa likod ng bahay, di ba? Gano'n naman sa probinsya. Tapos tira-tira naman ang pinapakain. Hindi mo naman masasabi na talagang maaring i-impose yung biosecurity sa bawat bahay. Actually, ma'am, nag-ano na nga yung mga hog racer ngayon, sabi nila, talagang pinatay sila. Pinatay. Pero mag-aalaga na daw sila ng buhaya. Oh, ayan naman. Yan kasi Daw kumakain. mamatay yun eh. Marami talaga daw buhaya ngayon. Lumalaga na. Oo, lalo na doon sa batasan. Oh, ayan Madali daw Yan. mabuhay Na yun. dalawang paa. Kahit hindi mo pakainin, nabubuhay daw yun eh. Oo, matindi ha. Pero ito, nagkalat pa rin. Senator, medyo personal lang. Bilang kapatid ng Pangulo at kasapi ng minority bloc, paano nyo binabalanse yung katapatan nyo sa pamilya nyo at sa inyong tungkulin bilang isang independent na Wala senator? na yata akong balanse eh. Kasi hindi na rin ako pumupunta sa Malacanang, matagal na rin eh. Kasi ang hirap naman. Kung hindi ka masyadong oo nga, ganun, may ganun. Oo, may mga lumilipad, ganyan. Pero yung pong yung mga anak ninyo, Yung syempre. mga anak ko, minsan pumupunta kasi nagkikita-kita sila ng mga pinsan nila. Yung nanay ko, binibisita ko na lang kasi yung nanay ko, 97 years old 2 weeks ago. Tanda na eh. So, binibisita ko na lang siya. Pero, yung pupunta-punta sa Malacanang, parang sobrang plastikan to. Hindi Pero ko na alam kinaya. Ayaw na aware. ako makita eh. Aware pa naman po yung mother ninyo sa Yun na nga sa ang conflict problema. ninyo. Kasi pinatago namin. Siyempre, parati akong nagsasabihan, tulungan mo na lang si Bongbong. Sabi ko, pilit nga ako nagtumutulong. Ayaw naman makinig. Mahirap yung, siyempre, pinakamahirap pa pagsabihan yung ayaw marinig. Yung nanay ko naman, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya. Ang problema, ang galing-galing mag-YouTube eh. Pinapanood pa kayo eh. Nakakainis eh. Hindi marunong eh. Marunong yun sa TV niya na-discover niya yung YouTube. Paulit-ulit pa, memorize pa niya, verbatim. Ang bira. Mahirap din po kasi talaga pagka usually dahilan ng away ng magkapatid, yung asawa. Oo. O may tanong si Juday. Sino ba talaga yung Sino pa kasi talaga yung impacta? Kapag naman si Bongbong, wala naman problema dun. Parati naman mabait yun. Yun ang mabait eh. Parating lang ng Pero kapag pagkatapos nun, wala naman nangyayari. Ayan Sabi na nga naman. nila, ma'am, Na-overrule eh. pag kung sino yung katabi, yun ang nag-aari. Ewan ko, sino ba? Ewan ko, ayan. Maraming nagtuturoan sa palasyo ngayon. Hindi ko na nga maintindihan sino magkakakampi. Ayan, sila. Di ba yung PICC po is project po yan ng pamilya no? Oo, PICC. mami ko. Oo. Hindi, sa Malacanang may PICC Ayan ka na naman. Ano po Babad Hindi ninyo. mo pwede sabihin. Pero ito yung tanong ko. Isa po kayo sa naging pinakamalakas na kritiko ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po yung naging turning point bilang isang kapatid, imbis na manahimik, kayo po ay tumuligsa sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Wala, totoo. Nag-umpisa yan nung... actually, ang aga niya, nagkakaduda. Nung eleksyon pa lang,
parang ina-out na ako. Pero hindi ko naman pinapansin gano'n, hindi naman ako sensitive eh. Sabi ko, wala, busy lang, politika. No problem. Sige lang. Tapos panay nga ang naming gawa ng kalokohan, yung Kape Chronicles, yung Lenlen, yung mga kalokohan ng mga satire. Yun na lang ang tulong ko kasi hindi naman ako kinukumbida sa mga convoy, hindi naman ako tinatawag. So sabi ko, yan na lang yung tulong ko, yung sa online. Magloko-loko na lang kami doon, pagtawanan na lang. So yun. Tapos, napansin ko, ang aga-aga pa, 2022, nagtataka na ako kasi budget nerd ako. Tinitingnan ko na yung maigi. Bakit sobrang laki ng unprogrammed funds sa budget? Tignan ko na siya, sabi ko, oy, wala nang COVID. Nung COVID, lumobo yan eh. From magkano lang yun, tapos naging 100 pa. Paano si Presidente Duterte? Walang choice kasi nga, babayaran yung healthcare workers, bibili ng bakuna, kung ano-ano. So yun, lumaki ng konti. Pagkatapos noon, 2022 na 2023, bakit ang laki-laki? Sabi ko, ba't ang laki niyan? Wala namang COVID. Bakit puro unprogrammed? Wala naman tayong pera. Anong kalokohan yan? Tapos, yung pinakamalala, naalala ko, tinanggal na si Presidente GMA, di ba? Tinanggal nung Mayo ng 2023. Tapos, nung Agosto, Setyembre, nag-umpisa na, binabakbakan na si VP Sara. Yung tungkol na sa impeachment, confidential funds. Pero talagang hindi ko nakinaya nung March 11, 2025, talagang hindi ko na siya kinaya talaga totally. At sabi ko nga, kung ICC na ang maghahari sa Pilipinas, surrender na ako sa administrasyon na to. Give up na yung soberanya, wala na yung pagkatao at kalayaan ng bansa. So, yun. So, pero ngayon, ICC na naman yan. ICC na naman, papapasok dyan. Nakakaasar. in connection to that conversation. So, kumalas na ako nun sa alyansa. Kumalas na ako earlier. Tapos nung Marso talagang, actually nung March, papasok na ng eleksyon ng Mayo, wala na sa isip ko yung mga kampanya. Nakatutok ako sa investigasyon. Kung maalala ninyo, ako nag-investigate sa Committee on Foreign Relations para lahat ng kampanya. Tutukan muna natin paano dinampot si Presidente Duterte. Bakit nakidnap to? Anong nangyari? So nagkaroon kami ng 3 hearing. Pinagbawalan yung mga cabinet member na umaten. Mag-isa akong nag-hearing doon. Paano ko kampanya na? So, yun. Pero di ba nagsampa Hindi ko kayo talaga ng- kinaya doon. Nagsampa Tapos kayo ng mga nagsampa kaso? ako ng Oo. mga kaso sa ombudsman. Kaso pinota naman yung ombudsman So, doon sa wala na. kinakasuhan ko. Pwede nyo bang Wala. pwede nyo ba i-follow up yan? Wala pa rin gumagalaw? Decisionan. Sabi niyo po kanina, parang naramdaman niyo na naihit sa puwera na kayo noon pa eh. Nung Noon pa. election pa. So now po, how do you feel kapag medyo may sinasabi si VP Sara Duterte na parang kritisismo sa kay President Marcos? Wala. Nasanay na ako sa mga criticism at madalas, tama naman. So, ayun, wala tayong magawa. Masakit man sa kalooban kasi syempre kahit paano kapatid mo pa rin. At saka, ang iniisip ko na lang yung aking ama. Kasi, maraming bati ko sa aking ama. Alam naman natin nangyari noong 1986. Ang tanging pangarap na lang namin, makabangon. Isipin mo, naging pangulo pa. Tapos ganito pa ang mangyayari. Kaya iniisip ko na lang, at least may mga anak pa naman ako kahit paano. At least may, ano ba tawag doon? May sangay ng Marcos na hindi naman sumasang-ayon sa katarantaduhan ng kalokohan, ng kung ano-anong pang-aapi na ginagawa. So naging talaga, naging parang nung una okay naman, tapos biglang nung nagkaroon ng pangarap itong inyong pinsan, nagsimula kay Gloria, tapos biglang naging ganito, naging baga sideways. Wala, na yung naging takbo worse natin. ng worse eh. Naging malala ng malala eh. Ma'am Aileen, sa kalimat ka. Naalala ko pa yung isa pang nakakaloka, yung PI. Naalala ba ninyo yun? PICC ba yan? Hindi yan yung PICC, iba yan. Yung PI, Okay, yung okay. People's Initiative. Nalimutan ko, yung umpisa January, di ba? Yung, ako na naman, ayaw ko, ang swerte ko naman kung bakit ako na naman nag-imbestiga noon. Sa Davao pa nga kayo nun eh. Oo, pumunta pa kami sa Davao. Tapos may mga resibo pa sila kung magkano nakuha nila. Ano ba Hindi yun? pa po ba si dating Speaker Romualdez lumapit sa inyo at sinasabing, huwag mo naman kaming banatan, tigilan mo naman. Hindi po So ba? parang nagganon, tapos nagpapaabot sila yung ibang congressman, sinasabihan ako. Sabi ko, okay naman, hindi
naman itong personal, wala akong magawa. Andyan eh. May dala po- Nagsasalita yung mga tao. Ang gagawin Wala ko. pong dalang maleta naman. Nung pinipigilan kayo, wala? Wala. Bakit? Kapos ngayon, sa mga senador, lahat nagkakalabitan. Kinausap ako, tinawagan ako ni ganito. Alam mo, ako lonely. Walang tumatawag sa akin. Ito May na tanong ako, nga. ma'am. Sa kaliwat ka ng problema na kinakaharap niyo, meron pa ba kayong mga polisiya para suportahan sa Bongbong? Marami naman eh. Marami akong parating linalagay. Like yung mga utang ng mga tao sa land bank at saka mga DBP. Wag mo nang singilin. Medyo bigyan muna ng liberality. Yung mga ganyan. Tapos yung mga awas na sweldo. Yung pag-ibig. Yung mga PhilHealth. Wag muna iawas sa sweldo. Ibigay muna sa tao yung kanilang sweldong buo. Makatikim naman ng buong sweldo. Ang tataas ng bilihin. So all of that really support. Ayan sa administration. Kung makinig sila, yun talaga ang makakatulong kaagad-agad. Yung VAT. At least yung VAT, yung gasolina mababawasan sa point of sale. Doon mismo sa gasolinahan. Kasi yung excise tax, yung iba nagsasabi, makikinabang dyan. Yung mga dambuhalang korporasyon. So, all these things, syempre, marami tayong iniisip para lang makatulong. Ngayon, hindi naman nakakasira yan. Constructive criticism naman yan. At yun naman talagang dapat gawin. Kasi itong nangyayari sa Middle East, hindi naman to first time na nagkaroon ng gulo sa Middle East. Nung panahon ng tatay ko, 1974, di ba, nagkaroon na ng OPEC embargo. Ayaw magbenta ng oil. Pagkatapos noon, nung time ng 1979, Iran Revolution, wala na namang oil. So, ang totoo, nangyari na sa atin to. Kaya yung mga asyong aksaya, ewan ko kung si Chiquito, may mga ganun pa. Ikaw, pinakamatanda. Naabutan mo, di ba, nasa dyaryo yun. O, yung mga in denial dyan, nakakapusit kayo, ha? Sino ba yun? Yeah, yung mga ganun, yung Kilala yun? binabatok-batukan siya kasi mamaksaya siya sa kuryente, sa tubig, ganun. Kasi yun nga, naging government program na magtipid, tapos mag-convert sa mas matitipid na Pero effective po yun, ah. Yeah, it worked, diba? Kasi parang kinamumuhian siya, tapos kinukot siya, ganun. Naging sine pa nga yun eh. And then all the other things. And then umabot sa 1984, nasa 34% na lang ang dependence natin sa imported oil. Ngayon, lumobo na, nasa halos 50%, puro imported. Noon, meron ng mga geothermal, nag-umpisa na yung mga solar, mga kung ano-ano. Kung bakit tayo paurong, yun ang nakakapikon. Senator, fake news yung sinabi niya, ha? Hindi ko inabot yun. Yan. Si Tito Soto yung inabot ko. Ayan. Kayo talaga. Sorry. Sorry. Cheche! Kayo talaga. Nako. Ano bang comment sa Sona? Nakakaloka kayong Sona? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos
sa